Ako po si Mario at nais kong ibahagi ang isang nakapanlulumong karanasan na bumago sa aking buhay. 10 taon na ang lumipas mula nang maganap ito, ngunit tila sariwa pa rin sa akin ang bawat detalye. Nagsimula ang lahat nang yayain kami ng kaibigan kong si Lito na pumunta sa kanilang probinsya sa Bataan para sa piyesta. 3 kaming magkakaibigan, ako, si Lito at si Joel. At dahil sabik kaming maranasan ang saya ng piyesta, agad kaming pumayag. Halos 6 na oras kaming bumiyahe mula Maynila. Pagdating namin, ramdam namin ang diwaan ng piyesta, ang amoy ng inihaw na baboy, ang ingay ng mga nagkakantahan at ang masasayang usapan sa paligid. Sa umpisa, walang kakaiba. Masigla ang mga tao, masagana ang handa sa bawat tahanan at abala ang lahat sa kasiyahan. Pagkatapos naming kumain sa bahay ni Nalito, sinabi niya, "Huwag kayong masyadong magpapakabusog. Marami pa tayong pupuntang bahay." Masaya kaming lumabas upang maglakbay sa iba pang bahay na abala rin sa pagdiriwang. Habang umiinom kami ng alak sa isa sa mga bahay na pinuntahan namin, napansin namin ang isang lalaking lasing na tumatawa. "Saan ba kayo pupunta pagkatapos nito?" tanong niya. "Diyan lang sa dulong bahay, malapit sa ilog," sagot ni Lito. Biglang tumahimik ang lalaki at sinambit sa mababang boses, "Dun sa dulong bahay. Sabi dito, mga aswang ang nakatira doon." Napansin ko ang biglaang paglamig ng kanyang tinig, ngunit agad siyang ngumiti at nagtawanan na lang ang mga kasama niya. Hindi namin pinansin iyon, iniisip na siguro ay kalokohan lang ng mga lasing. Patuloy kaming naglibot sa piyesta at sa bawat tahanan ay nag-enjoy kami sa pagkain at mga inumin. Hanggang sa pauwi na kami, nang biglang humarang ang isang babae sa daraanan namin. Maputla ang kanyang balat at tila nanlalabo ang kanyang mga mata. "Kumain muna kayo sa amin," sabi niya sa mababang boses. Marami pang natitirang pagkain sa bahay. Dahil gutom na rin kami at hindi na nakatanggi, napapayag niya kami. Ang bahay na pinasok namin ay tila ba walang sigla, taliwas sa mga bahay na nauna naming pinuntahan. Pumasok kami sa madilim na sala na pinailawan lamang ng ilang lumang lampara. Ang mga mata ng mga taong nandoon ay parang malamlam at walang buhay. Isa sa mga ulam na nakahain ay munggo, at habang kumakain ako, biglang parang may matigas na bagay na bumara sa aking lalamunan. Ang naramdaman ko ay hindi lang basta pagkasamid, kundi parang may kung anong mabigat na bagay na pilit na bumabaon sa aking lalamunan at nagpapahirap sa akin huminga. Nataranta si Nalito at Joel at mabilis na kumuha ng tubig para sa akin. Pagkatapos naming kumain, agad kaming umalis at umuwi sa bahay ni Lito. Kinabukasan, bumalik kami sa Maynila. Pero hindi ko naisip na ang karanasan iyon ang mag-uudyok sa akin sa isang bangungot na hindi ko na malilimutan. Pagbalik ko sa boarding house, pakiramdam ko ay parang may mabigat na aninong nakabalot sa akin. Ang init ng katawan ko, tila ba nasusunog mula sa loob. Iniisip ko na baka pagod lang dahil sa biyahe, kaya nagpahinga ako. Subalit sa bawat gabing dumadaan, may kakaibang nangyayari. Ang normal kong kagutuman ay nagiging tila isang matinding pagnanasa na hindi kayang punuan ng pagkain. Hindi ito basta uhaw, para itong kagutuman na bumabalot sa aking kaluluwa. At tuwing maghahating gabi, parang may bumubulong sa akin mula sa kadiliman na para bang tinatawag akong lumabas. Isang gabi, habang naglalakad ako sa palengke, biglang humalimuyak ang isang amoy na para bang nagmula sa langit. Napansin kong galing ito sa isang buntis na babae na dumadaan. Hindi ko maintindihan, pero parang nahahatak ang aking katawan palapit sa kanya. Ang amoy niya ay hindi amoy ng tao, ito ay amoy ng karne, sariwa at masarap, na para bang isang handa na naghihintay na kainin. Pilit kong nilabanan ang aking sarili, pero para ba akong natatakam. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang aking pagnanasa na lumapit sa kanya. Pagdilim ng aking paningin, bigla akong nagising na pawis, halos hinihingal, at napansin kong may dugo sa aking mga kamay. Hindi ko matandaan kung ano ang nangyari, pero naramdaman ko ang takot sa aking sarili. Simula noon ay gabi-gabi na akong nakakapanaginip ng mga buntis. Nakikita ko ang sarili ko na parang hayop nagtatago sa dilim at inaabangan ang kanilang pagdating. Sa bawat panaginip,
Ako ay sumusugod at kinakain ang kanilang laman. Natatakot akong matulog. Natatakot akong tuluyang mawalan ng kontrol sa sarili ko. Sa takot ko, bumalik ako sa probinsya ni Lito dahil alam ko na doon nagmula ang lahat. At doon ako nakahanap ng albularyong may kaalaman sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Ayon sa kanya, ang bahay na pinuntahan namin noong gabi ng piyesta ay tahanan ng mga aswang, mga nilal na nagbabalat kayo bilang tao upang mangakit ng mga biktima. Sinabi niya na ang bato sa monggo na nakain ko ay isang bahagi ng ritual ng mga aswang na naglalagay ng sumpa sa sino mang makakakain nito. Sabi ng albularyo, malalim na ang pagkakakapit ng sumpa sa akin. Kailangan kong mag-alay ng dugo ng isang hayop sa isang ritual at magdasal upang alisin ang pagkakabigkis ng sumpa sa aking katawan. Ginawa ko ang lahat ng sinabi niya at makalipas ang ilang buwan ng pakikipaglaban sa aking sarili, unti-unti akong bumalik sa normal. Ngunit, Kuya Mike, ang takot ay hindi na nawala. Kahit ngayon sa mga tahimik na gabi, minsan ay nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa. Isang nag-aalab na kagutuman na naghihintay lamang ng pagkakataong sumiklab muli. Isa itong bangungot na hindi ko na may kukubli at dadalin ko na siguro ito habang buhay. Hanggang sa susunod na kabanata ng kwentong kababalaghan, manatiling alerto at huwag magpapakampante. Mahirap sabihin kung kailan magiging totoo ang isang kwento o kung isa na kayong bahagi ng susunod na istorya.